Kaya nga ba ng mga kabataan maging instrumental sa kahandaan ng kanilang mga komunidad laban sa sakuna? Ito ang pinatunayan ng mga youth leader na sina Rinoa, Vincent, Rhea at Ella. Welcome to this first episode of the Flood Resilience Project podcast produced by Plan International Pilipinas. My name is Julian Tabilog from Plan International Pilipinas. Kasama natin ang mga youth leader na mahuhusay galing sa Manila at Navotas. Kilalanin muna natin sila. Hello everyone! Ako si Ella May, 20 years old. Ako po si Rhea, 20 years old. Kami po ang sangguniang kabataan ng Maynila. Hello naman po everyone, wherever you're watching. And I am Noah po and I'm 21 years old. Ako po si B1 mula sa Navotas City. Yan. Ayan, so welcome sa inyong lahat and thank you so much for being here today. So, napakaganda actually ng topic natin today. Agree ba? Yes. So today yung topic natin ay yung youth-led, community-based disaster risk reduction and management. O napakahaba, 'di ba? Pero sa madaling salita, gusto lang naman natin malaman yung mga kwento nyo bilang youth advocate at leaders no in your own communities. Gusto nating malaman yung kwento nyo because hindi naman usually 'di ba na-involve yung kabataan sa DRRM. No, yung pagpaplano, yung mga proseso, kaya gusto natin talagang marinig galing sa inyo. Paano kayo na-involve? Ano yung mga ginawa nyo? Pero bago ang lahat, baka pwede nating balikan muna. Ano nga ba itong Flood Resilience Project na ito? So, konting refresher siguro from Noah. Yes, thank you very much po ate. So the Flood Resilience Project po, ang pinakatunguhin po kasi ng project nun is mapababa po talaga yung effects ng disasters, particularly ng typhoons and flooding. So, ang ginagawa po niya is nagbibigay po siya ng capacity building trainings. Tapos, ang pwedeng makilahok po dito is yung mga families like parents, even the youth, or even local leaders po natin. So, in that way, everyone from the community is well-equipped para resilient po talaga tayo in times of typhoon. Salamat, Noah. So, yung for context, no, yung Flood Resilience Project was implemented from 2021 to 2024, no, and it focuses on some select barangays in Manila and Navotas. So, thank you so much for sharing, Noah. Gusto ko naman tanungin si Rhea, no? Hello po. So, bakit ba kailangan na palakasin itong resilience ng mga communities against hazards like flooding? Sa tingin ko po, dahil nga po naging realidad na natin yung climate change, lalo na po nagkakaroon ng baha and then mga bagyo, nagiging malaking epekto po to sa mga pamilya, lalo na po sa mga buhay-buhay. And then, dito po pumapasok yung pagiging resilience dahil nagiging matatag at parang mas lalo nilang nauunawaan paano nga ulit mabuhay pag nagkaroon ng ganong sakuna. Ayan po. Ang galing. Ang galing, no? Gusto ko yung sinabi mo na parang climate change is really part of our reality, no? Lalo na sa mga kabataan, mas ramdam na natin ngayon na pagka na-observe nyo sa mga nangyayari in your community, talagang ramdam mo yung effect, no? And while it is indeed part of our reality, hindi naman kailangan laging disruptive yung effect nito. Hindi naman laging kailangan grabe yung impact. Although, sanay tayo sa ganon, di ba? Sanay tayo na kapag may bagyo, laging may cycle of response, may cycle of rebuilding, pero actually, kaya naman mapababa, gaya na nga na nasabi nyo, yung effect nito. Kaya dyan pumapasok yung community resilience. Ayan. So, tanong ko naman si B1 tsaka si Ella, no? Yung FRP, doon na tayo sa project natin, paano naman ito nakatulong sa pagpapalakas ng resilience sa inyong community? Sa Navotas, napakalaki ng tulong ng Flood Resilience Project. Bakit? Una, lagi nating sinasabi na yung preparedness sa mga sakuna ay parang pang matatanda lang or iniisip natin madalas na ito ay gawain ng matatanda, ng public official. Pero natutunan natin na yung mga bata, tayong mga kabataan, malaki yung pwede nating maging ambag, malaki yung pwede nating maitulong kung tayo ay handa at may capacity building. Kami dito sa sa project na ito, tinuturuan tayo hindi lang maging handa pero prepared sa anumang oras ng sakuna. So, lagi tayong aware, lagi tayong ready at malaking impact ito sa community natin. Parang may gusto ding idagdag doon si Ella. Ay, oo. Ganon din sa Manila actually. Malaki talagang tulong ng FRP para magbigay ng awareness sa mga tao patungkol sa iba't ibang hazard. Nagkaroon din ng family preparedness plan at nabigyan din ng go bag kit para maging tools nila at magawa ito into practice.
to recap, no, yung Flood Resilience Project focused on strengthening communities' resilience and yung ability nila, no, to cope with flooding. Yan, napakagaling, no. At kasama doon yung mga nabanggit nyo na may capacity building, may component din na awareness raising and yung education. Meron ding sa tools na ginagamit and syempre, kaya kayo nandito. Kasama dyan yung pag-engage ng mga kabataan. Yes. So, salamat sa pag-share, no. So, as youth advocates, you've all played a role in DRRM planning in your own communities. And it can mean many things, di ba? Alam natin na merong activities for preparedness, meron for response, meron din for recovery and rehabilitation. So, sige nga, tanungin ko kayo, sa paanong paraan kayo na-involved dito? Sa amin po kasi, sa SK Tanza 1, particularly, ako po si Kim, si Bea, and then we also had help from Paul po, yung secretary namin. Kasi meron po kami family... Secretary May kayo? secretary kami! Na para bang, oh my gosh. Ayun, kasi po, ang ginawa po namin, kasi di ba po, we have family preparedness plan. Ano yung family preparedness? Yes. Ang family preparedness plan po, ayun yung parang isa po sa hanay ng FRP na kanina pong inano natin. So, eto po, palagang more on discussing the youth on how to be prepared, ano po yung dapat nilang i-relay na information sa parents nila, yung mga ganun. And then may part po doon na risk assessment. Okay. Tapos ang ginawa po namin doon, parang we got narratives from the youth na ganito po yung nararanasan namin kapag nagre-rescue, kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Tapos, tapos may times na nagsasabi rin yung adults na kailangan magbago. And may nakukuha rin po kami narratives from the parents na part na yan ng buhay natin. Yung kanina rin sa inyo na nasanay na lang sila. So, ginawa po namin, pinresent po namin yon sa contingency planning po namin together with Mother Barangay. Ang una po naming nun is, ang first na thought kapag nagkakaroon ng problems when it comes to disaster rescue is kulang daw po sa discipline. Okay. Opo. Pero kami as youth, we fought for the narratives of our youth na hindi po siya problem ng discipline. The problem is the structure itself. Diba? Nag-fighting talaga ang Galing. Tapos, ang ginawa nun, so parang through the persistence of SK and through the help of Plan International, nagkaroon po ng malaking seat ang youth po sa pag-restructure ng Barangay Disaster Risk Reduction Management Structure, and mas na-fortify po yung contingency planning po namin. Yes! Galing. Ano namang feeling na parang na-involve, nakapasok kayo sa ganun, na Opo. proseso? Parang bang sumakses ka eh. Di ba? Parang bang step by the step na lang talaga makikita mo, wow! Di ba? Ganon. Perfect na ang B-Dream structure. Oo. Kayo naman sa Manila, paano kayo sumakses ba? Sumakses po kami. Dahil po, kami po mga kabataan, kasama po ang project director ng Flood Markers, kami po gumawa ng hazard mapping. Wow! Hindi po namin inakala magagawa po namin yung hazard mapping dahil nga po kabataan. And then malaki po siyang tulong para po maunawaan at malaman po namin kung saan po madaling bahain sa lugar namin. Ayun lang po. Wow. Ang interesting nitong hazard mapping, no? Kasi pagka nandun ka naman, di ba, everyday mo na silang malalampasan, madadaanan, hindi mo naman mapapansin. Pero nung ginawa niyo yung hazard mapping, and I think ginawa din naman both in Navotas and Manila, ano yung mga nakita niyong insightful or yung parang bago na hindi niyo pa napansin before, and ano yung naramdaman niyo? Actually po, yun sa lugar namin, since yung lugar namin prone sa baha, kasi malapit po kami sa dike, ilog po talaga. Ngayon, yung mga lugar na mga iskinita na looban po talaga na hindi namin napupuntahan ng mga bata kami, nagugulat na lang kami, may ganun palang street sa lugar namin. Kasi kasama pala sa lugar namin. Oo. Diba? Kasama pala, may ganyan palang street sa atin. Hindi namin alam na ganito pala kalaki yung barangay namin, ganito pala kadami yung street na meron kami na hindi namin alam. Yun po, nakaka-culture shock lang din sa sa inyo. Ayun, so yung project namin ay Family Preparedness Preparedness Plan, katulad sa inyo. Grabe din kasi tuwing nagkakaroon kami ng FPP, iba't ibang kwento ng family yung napapakinggan namin. At una, nakakapanibago kasi nagtitiwala sa yung pamilya na
kwento ng struggle nila araw-araw tuwing may sakuna. At nakita natin kung gaano kahalaga yung family preparedness plan. So, laging parang thankful sila na nagkakaroon ng ganong participation yung family nila. So, happy kami, di ba? Tsaka Yes. natutuwa sila every time na may kaalaman sila natututunan. Kahit sabihin mong sanay na sila dahil may mga sakuna eh. May mga sakuna silang nakakanasan nga. Hindi naman natin masasabi talaga kung kailan darating ang mga sakuna na yan. Pero natutuwa sila kasi nga may mga bumababang kagaya ng Plan International para magbigay ng awareness, tumulong sa mga gantong ganap na sakuna, hazards, ganon, magbigay ng kaalaman. Yes. Actually, sa amin po, ang nakakatuwa, we first started. Nagsimula po kasi kami nun, puro youth lang talaga. Youth lang po talaga ini-invite namin. Hanggang sa may mga nanay, lola, tatay, na hinahatid po yung mga bata nila. Tapos mag-stay po muna sila saglit kasi baka mamaya inaaway na namin anak nila. Pero mali na naman. Pero makikita po nila, hala, nag-e-enjoy yung anak ko. So sila po mismo nagsasabi, sama niyo naman kami sa susunod. So mula po sa youth, may mga times na po na, may session kami for senior citizen. Nagkaroon kami ng session for the mothers. Ganon po siya. Grabe, napaka-inspiring naman ng ginagawa nyo. Sa mga kabisihan nyo, di ba, nagagawa nyo. At syempre, pagka disaster, yung moment of disaster, very high pressure. Di ba, kahit kayo mismo, you need to think of your safety, you need to think of your family. Kaya kayo, nasa posisyon kayo ngayon as youth leaders na parang share din yung burden ng iba or yung responsibility over others. Bukod sa sarili nyong, iniisip. So, napakagaling. Round of applause siguro. And syempre, pat on the back sa inyo kasi napakagaling at napakahusay. But we also know na hindi nyo naman mag-isa to ginawa. Tama? Yes! Lagi kayong may kasamang ibang kabataan and of course, nakipag-coordinate kayo malamang sa lokal na pamahalaan, no? So, can you describe siguro yung process of collaboration between kayong youth, yung communities nyo, and syempre yung local government? Ano yung mga masasabi nyo nakatulong para mabuo itong collaboration? Paano kayo nag-coordinate sa kanila? Ayun, sa amin sa Tansados, sobrang halaga sa amin ng youth participation. Kasi nagsimula ako as volunteer. Hindi pa ako SK chairperson, nagbo-volunteer na ako sa dati naming SK chairperson, sa dati naming SK. So nakita namin na talagang kulang yung participation ng mga bata, ng mga kabataan. At sabi ko, hindi pwedeng ganito lang. Kailangan natin gumawa ng paraan. So, in-establish namin yung Tansa Youth Organization. At ngayon, kami na yung nagli-lead ng mga mini project. At masayang makita na yung youth org ng barangay namin ay lumalawak at nagkakaroon ng independent para gumawa ng mga proyekto. At ngayon, grabe, parang parents, nakaka-proud. Kasi nakikita mo na sobrang independent na nila. May mga project na silang nagagawa, nakakatulong na sila sa community. At ngayon, syempre, as SK chairperson, partner na namin sila. Dating akong nagli-lead noon, pero ngayon tinutulungan na namin sila. Dalawa na kami. Yes. So, grabe na yung help namin sa community at grabe yung nagawa ng youth participation doon sa Plan International at mga project namin. Perfect. Yon, same as B1 din. May mga active youth din kami sa lugar namin. Hindi karamihan, pero yung iba kasing kabataan sa amin nagkakaroon na ng sariling pamilya. Since Manila, alam naman natin yan. Yung mga active na youth naman na yon, sila yung lagi namin nakakasama sa bawat proyekto, activities na ginagawa namin sa community namin. Na siyang malaking tulong talaga at thankful kami kasi bukod sa nakakatulong sila sa community namin, mas nakakatulong din sila sa sangguniang kabataan at sa iba pang kabataan. Ayun. So, napakalaking bagay na organize kayo as a youth group, no? Kasi talagang kayo mismo nakakapag-coordinate kayo ng mas madali, mas aligned kayo as a group. And yung pangalawa doon, sa mata kasi ng lokal na pamahalaan, di ba? Mas na-establish kayo as legitimate. So, talagang nakikipag-partner na sila sa inyo. So, napakagaling, di ba? Yung tanong ko naman, bakit ba kailangan na kasama pa yung youth? Bakit hindi na lang ipaubaya sa mga adult, sa mga opisyales? Gusto ko yung pagpasa agad ng mic, no? Kasi parang ready sila mag-share agad. Got this. So, bakit nga ba kailangan na, kasama ang youth sa ganitong mga proseso? Yes. Sa akin po kasi,
pagdating sa disaster, children and youth is the most vulnerable talaga. Kasi hindi lang po basta safety or kung hindi lang po basta pagbabantay ng baha yung ginagawa po namin. Kasi very affected po kami. Kami po lahat dito students, college students. And apektado po kami kapag nagkaroon ng suspension. Pwede po magkaroon ng learner gaps. Kailangan pa po namin isipin yung food security namin. Like, hala na nang kakainin namin. Relief goods na naman. Tapos, kailangan din po namin isipin, of course, if mag-evacuate tayo, yung evacuation center po mismo. Kasi at risk po tayo of Safe being ba harmed. siya? Meron ba kayong Yes. mga ano doon? Opo. May mga lugar kayo para makapaglaro kung meron kayong kasamang maliit na bata, no? Yes po, opo. Kaya na ano po namin na since may ganun po kaming struggles or challenges na kinakaharap, kailangan malaman to ng adults. And hindi po siya malalaman ng adults kung wala pong youth na magsasabi sa adults po nun. So, ayun po siya. Correct. Sa inyo ba, ma? Yung sa Barangay 598 naman po, nagkaroon po kami ng bulletin board. Doon po kami naglalapag ng mga announcement. And then, ang project director po nun, isa po naming youth, si Kuya Jen. Ay, Kuya Jen. Tapos, ayun po, may isa po kasi lumapit sa amin na nagsabi na, wow, pwede pala gawin yung ganun. Kasi nga po, nakalapag nga po doon yung mga announcement. Lalo na po kung sino po pwedeng tawagan na pag nagkaroon po ng sakuna, ayun po. Tapos, grabe rin po kasi sila magbigay ng mga idea and ng kaalaman. So, hindi din naman po namin magagawa yung hazard mapping kung wala pong kabataan. Ayan po. Yan. So, very well said, ladies, no? So, ang dami nating natututunan, no? And later, mas mapapalalim pa yan dahil ang susunod nating usapan ay tungkol naman dun sa mga youth-led projects na in-implement nyo sa inyong mga communities. So, balita ko, isa sa mga ginawa nyo daw bilang youth advocates ng FRP ay yung mag-implement ng mini projects. Yes. Pwede ba kayong magkwento ng isang example siguro sa inyong mga areas kung ano yung mga ginawa nyo? Ayun, unahan ko na. Manila. Ayan. Ang mga na-implement namin sa barangay namin is yung bulletin board, IEC materials, tsaka flood marker. Kung saan ang laking tulong din nito sa barangay namin. Kasi nga, sabi ko nga kanina, prone kami sa pagbabaha. Mas nakakatulong siya sa yung flood marker sa lugar namin. Na kung saan nabibigyan ng kaalaman patungkol sa antas ng tubig yung mga tao. Tapos yung bulletin board naman para sa pag-disseminate ng mga information and paglagay ng mga doon, yung mga contact number ng emergency hotline, gano'n. Ang lawak ng background namin. Kasi ang project namin sa Barangay Tansados ay Kalye Aklatan. Actually, wala pang plan, noon pa, nasa isip ko na talaga magkaroon ng street library. Kasi may problema tayo sa literacy and comprehension. So, ayun yung nakita ko agad, kailangan natin magkaroon ng street library. Dapat may library na accessible sa lahat. Tapos, ang dumating si plan, nagkaroon ng family preparedness plan, dumating yung mga capacity building. Sabi ko, why not na isama natin yung pagtuturo natin ng family preparedness plan sa library, incorporate natin siya. Doon nabuo yung Kalye Aklatan sa family preparedness plan. So, minerge namin siya. Pero gusto ko muna bigyan ng credit yung Tansa Youth Organization kung nanonood kayo dyan. Sila kasi yung nanguna sa pag-implement nito. So, yung Tansa Youth Org ay isang community-based org na tumutulong sa sangguniang kabataan. So, sila yung naglatag ng project na Kalye Aklatan. So, tinuturo namin, kung iniisip nyo, masyadong mga bata para ituro yung disaster, masyadong mabigat. Pero tinuturo namin doon ay sa paraan ng storytelling, coloring book. So, ganung paraan siya. Actually, nakakatuwa kasi ang dami nagdo-donate ng mga libro, mga coloring material. Tapos na-stress na kami. Saan natin to ilalatag? Saan namin to ilalagay? Baka Pero, may gusto daw magkalye aklatan sa baka ibang gusto niya lugar. magkalye aklatan. Actually, ang daming libro. Tapos, nakakatuwa dahil inopen namin siya sa community, syempre, at nakita natin yung surge ng mga bata na gusto talaga na nakita natin yung mga nanay gusto nila ma-empower yung mga anak nila sa usapin ng disaster. Kaya nakakatuwa. Yes, may mga nagbo-volunteer na na bata na gusto talaga sumali. May mga youth sa amin na gusto din magbasa sa mga bata. Syempre, yung Tansa Youth Organization, sila yung nag-lead noon at grabe yung feedback sa Tansa Youth Organization kasi first nilang project to eh. So, grabe yung empower sa amin, grabe. So, ngayon, yung
kali-aklatan ay tuloy-tuloy siya. So ang ginagawa namin, tinatranslate na namin siya ito, climate adaptation. So, gusto naman namin, pagkatapos ng disaster, kailangan turuan naman yung mga bata about pagbabago ng klima, paano natin masusolusyonan yung pagbabago ng klima. So, ganun yung ginagawa naming paraan. At grabe yung pressure sa Youth Org. Hindi sa SK, grabe naman. Sa Youth Org, grabe, parang proud talaga na nanay ang attack ko doon. Kasi, doon ako nagsimula sumakses tayo doon Oo, so grabe yung tulong ng kali-aklatan sa amin. Ang dami ng mga bata doon na gusto talaga mag-join. At sana sa mga susunod na taon namin ay magtuloy-tuloy siya, pero naniniwala ko dahil ang dami na natin sa community. Go! Tuloy-tuloy tayo sa kali-aklatan. Participants nyo as young as... 6 years old to Wow. 13. Wow. Ayan. Paki-correct po ako sa Youth Org. Pero kasi sila naglilindod. Pero yung mga bata talaga na 6 to 13 years old, ay yung Nandun na kinikater sila. namin. Nandun sila. That's nice. Tapos yung office kasi namin, ginagawa namin yung cinema film kines. Doon sila nanonood ng film ng Alamat ng Kines. So, ganyan. Doon nanonood sila. Tapos sa labas naman, doon yung part kung saan sila nagdo-drawing na yan. Ganon. Ang galing. May segment kasi like, una drawing, storytelling, tapos manonood ng film. Oh. Diba? Sobrang saya. So, hindi naman kailangan at a certain age nyo pa ituro, di ba, yung disaster Yes. preparedness. Tsaka, actually, mabigat ang climate adaptation. Pero kung as young as 6 to 13, kaya nyo nang ituro sa kanila through storytelling, coloring book. Na ang galing kasi very very centered kung sino yung audience ninyo. So may narinig na tayong bulletin boards and flood markers and yung kali-aklatan. Meron pa ba tayong sige Yes. go. Sa amin, may pa-flip hair. Sa amin kasi, di ba ang fantasy sa Tansa 2 is magkaroon ng street library. Ang fantasy namin sa Tansa 1, magkaroon ulit ng flood markers. Kasi, like number 1, hindi po siya ganun kapansin. Meron naman na po. Pero kumbaga sa napagdaanan na siya ng panahon. Tapos napagdaanan na rin ng panahon yung instructional materials. So, ang fantasy namin, sana magkaroon ulit ng ganun. And at the same time, maintindihan ng mga bata kung paano babasahin yon. So, ang ginawa po namin sa project na sa Ligtas Ka. Hi, Kim. Si Kim po yung project leader namin. Miss you, be. Ay, si Kim po yung project leader namin. Tapos naisip niya, ituro natin yon kung paano magbasa po ng flood markers. And at the same time, ituro din kung ano yung early warning system. So, yung early warning system po, ito yung ginagamit as part ng risk communication. As part siya na parang, paano mo malalaman yung levels of risks that you are in? So, since meron po tayong flooding na nararanasan, paano mo malalaman kung gaano kalala yung baha kung wala ka namang basihan ng kalalaan ng baha? Perfect. So, ayun po yung unang fantasy. Fulfilled. Tapos, nagdagdag pa po kami ng fantasy na isa. Another fantasy. Yung pangalawa naman po is, grabe po kasi talaga waste problems, particularly sa plastic bottles. So, ang ginawa po namin nila Kim, Bea, nag-collect po ng plastic bottles, tapos in exchange po yun ang school supplies. Kasi ang naisip po noon, parang ang dami pong parents na naghahanap saan kaya ako makakahanap ng libreng school supply para sa anak ko, ganun. E di ginawa po namin, ganoon. So, eto pa po ang kinagandahan niya. Like, hindi pa nagtatagal yung launching po nun. Nakakolekta na kami ng 440 bottles. Grabe. Diba? As of August, something. Tapos, up until now, hinahanap-hanap pa rin po siya. So, nandun pa rin po ang supplies. Tapos, yung nakukuha po namin is A, binibigay po namin sa MRF. And B, MRF po, yung Materials Recovery Facility. Tama ako? Nandito siya! Ayun. So, ayun yung isa. Tapos yung isa naman po, ang final fantasy namin, yung mga malalaki pong 1-liter bottles, i-translate into life vests. So, meron na pong prototype. Kailangan na lang po siyang i-launch talaga. So, currently in the process of finalizing. Yes. Ayun po. Ang dami nun, no? And again, napaka-inspiring kasi talagang on top of everything else that the youth is currently doing, 'di ba? Syempre may kanya-kanya naman kayong kailangan gawin.
Pero yan, nagagawa nyo pa siya in addition. So, napakagaling talaga ng mga youth natin sa Flood Resilience Project. Gusto ko naman tanungin, Rhea, parang nabanggit ni Ella kanina yung tungkol sa flood marker sa Manila din, tsaka yung IEC materials. Ano yung parang kinalabasan naman nito? Super ganda po talaga. Parang sumakses ka talaga eh. Oo. Maganda po yung kinalabasan sa Barangay 598 sa Santa Mesa, Manila. Dahil po sa tulong nga po ng aming mga youth. And sa mga tulong din po ng mga SK. And then, isa nga po siyang way na para mas lalo po natin malaman kung kailan po tayo mag-evacuate. Yung isa pong project namin, yung flood markers. Ayun po, ang ganda po ng tulong po nun. Kasi po, meron naman po sa mga namin, sa barangay po namin. Pero po, parang mas doon sa iba pong iskinita, wala po kasing ganun. So, doon po kami naglagay ng flood markers. Yung flood markers po namin, may tatlo kasi siyang kulay. Yung yellow, orange, and red. Yung red po, ayun na po yung talaga dapat lumikas na. So, magandang sign po yon na kwento nga po ni Ella kanina na yung lugar po namin, super bahain po talaga. Na parang konting ulan lang po talaga. Ayun. So, isa po siyang malaking tulong. Meron nga po nagreklamo, bakit daw po sa iskinita po ni Lola. So, naglagay po kami doon. So, naglagay po kami doon. Kasi po, doon po, bahain naman po siya. Kaso po, hindi namin alam paano po maglalagay. Dahil nga po sa poste. Ayun. So, may mga nakalagay po. So, ginawa po namin siya ng paraan. And then also po yung bulletin board, isa po siyang magandang tulong din dahil sa mga anunsyo, lalo na po, mas lalong malaman ng mga kabataan at mga tao sa lugar namin yung mga informasyon, lalo na sa mga sino nga po tatawagan po nila. And then super laki po talaga ng tulong sa barangay po namin. Parang sumakses po yung barangay namin. Ayun po. Thank you po. Grabe, ang dami nating ang daming sumakses, ang daming fantasy natuloy, ang daming mga proyekto na na-implement ang mga kabataan natin. So, 'di ba parang sa kwento niyo nakikita natin, hindi lang pala tagatanggap ng impormasyon ng kabataan pagdating sa preparedness, sila rin pala ay may kakayahan din at na magbigay ng ideas, kaya nila mag-implement ng sarili ng projects through their organizations and their youth councils, no? So, napakalaking bagay na meron talaga silang way to contribute at kailangan welcome syempre yung kanilang inputs kasi talaga namang gaya nga na sabi ni Noah, kayo yung parang vulnerable in times of disasters and especially yung mga mas bata pa sa inyo, no, na wala pang kakayahan. Kaya ngayong alam na natin to, 'di ba? Ang siguro biggest question natin is nagawa na natin, na-coordinate natin. Paano naman natin kaya isusustain? Ano yung mga kailangan nating gawin? Ano yung mga aksyon na kailangan para talagang magpatuloy and mas palawakin yung collaboration between youth, community, and local government? Ayun. So, para sa akin, gusto natin maging sustainable yung mga project natin. Una, hindi lang dapat natatapos doon sa project. Dapat nilalabid din natin siya sa barangay, pataas hanggang sa city level. Kasi kung ito ay may mga legal basis na, may mga ordinance na, may mga resolution na tayong ginagawa, siguro panahon na para yung mga project natin ay mapasa sa next generation, di ba? Kasi nalabi na natin napasa na natin yung mga barangay ordinance. So, trabaho natin magbigay ng mga resolution, ordinances na talagang tutugon sa pangangailangan ng community natin. Para sa akin dapat may pagpapalakas sa edukasyon sa pangklima kasi para mas maging aware lalo na yung mga kabataan patungkol sa mga sakuna na darating o hindi man darating pero patungkol sa mga hazard. Ganon din sa mga organisasyong pangkabataan para at least hindi lang laging sangguni ang kabataan. Pati na rin sana yung mga youth sa bawat community natin is nakiki-participate at nakikisali sa bawat activities na ilalapag natin. Para sa akin naman, upang manatili ang partnership, para mas lalo silang makilahok and then maging boses ng kabataan at maging posible ang imposible. Perfect. Nung maging posible ang imposible. Sa success talaga tayo niyan. Pero sa akin talaga, alam niyo po, parang ang ganda kasi na
number one, we have to be educated pagdating sa climate education. We have to strengthen our partnerships with different organizations, youth. And syempre, we also have to get the backing through legalities na barangay ordinances, resolutions. Pero for me talaga, ang pinaka nag-encompass nung ideas na yun is nagre-revolve around the responsibility of the adults, our local leaders, to strengthen yung capacity and to widen our skills as youth. And syempre, kailangan maintindihan nila yung essence of climate justice. Kasi, kailangan malaman ng youth kung ano yung mga challenges na kinakaharap nila. And syempre, masama man siya sabihin, pero yung mga struggles na meron tayo ngayon, mamanahin nila yan eh. So, kailangan, we have to teach them young, gotta train them young para mahubog natin sila as leaders of climate action. So, in that way, mas strengthen yung mga na-fortify nating foundations and mas lumalawak or humahaba yung efforts natin towards climate justice. Wow! Crown again. Salamat naman sa pag-sum up siguro ng mga usapan natin, no? No, pero ang galing kasi pumasok tayo dito, 'di ba? Flood resilience. Siguro ang initial ideas that you can think of about flood resilience, 'di ba? Yung pag-evacuate. Tapos, 'di ba pagka bumaha, evacuate. And then after nun, balik lang ulit. Pero nakita natin na sa usapan natin, no, it actually includes a lot of other aspects. May education tayo. Meron tayong activities that are actually centered sa mga bata, kabataan. At marami pang iba. Kasi hindi lang kayo at hindi lang yung mga ginagawa nyo ang gumagalaw dito. Meron tayong mga barangay, meron tayong mga city level na mga opisyales na kailangan nating i-partner at makipag-collaborate with para talagang mapalakas, no? Meron tayo sa Flood Resilience Project na phrase that resilience is a community effort, no? So talaga, ayan, nasa likod pala niya. Flood resilience is a community effort. Tamang-tama nga naman, no? Kasi nakita natin yun na kahit ngayong dito youth lang ang kasama natin, pero yung mga ginawa nyo, yung mga ginagalawan yung sistema, nakikita, it's really a community effort. So, diyan actually nagtatapos ang ating usapan. Yan, maraming salamat Ella, Rhea, Noah, and B1 sa pag-share ng inyong mga karanasan. So, let's remember, no, that while we keep referring to young people as the future change makers, pero actually, in reality, they're already leading in their own ways, di ba? Kaya kailangan talaga natin silang i-empower, kailangan natin i-welcome ang kanilang input. So, again, maraming salamat. This has been the Flood Resilience Project podcast, produced by Plan International Pilipinas for the Climate Resilience Alliance, with support from the Zeta Zurich Foundation. Follow Plan International Pilipinas on Facebook and LinkedIn, and at Plan Philippines on Instagram for more updates about the project. At ating tandaan, batang handa, ligtas sa baha!